Ang hinihingi sa atin ng Diyos ngayon ay mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, na may pagsunod sa Kanyang mga utos at pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Ayon sa Biblia, mayroong moral law na dapat sundin ng bawat mananampalataya, at ito ay makakita sa mga utos ng Diyos, lalo na sa 10 utos at sa pinakamahalagang utos na ibinigay ni Jesus, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang pagsunod sa moral law na ito ay nangangahulugan ng pagiging matapat, mapagpatawad at magpakumbaba, habang iniiwasan ng kasalanan at pinagsisikapan ang kabanalan. Ang Micah chapter 6 verse 8 ay isang mahalagang talata sa Biblia na nagbibigay ng malinaw na gabay kung ano ang hinihiling ng Diyos sa Kanyang bayan. Sinasabi nito na dapat tayong mamuhay ng may katarungan, pagmamahal sa habag, at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang paggawa ng matuwid ay nangangahulugan ng pamumuhay ng maintegridad at hindi pang-aapi o pananamantala sa kapwa. Ang pag-ibig sa habag ay nagpapahiwatig na nagpapakita ng malasakit at awa, lalo na sa mga nangangailangan. Samantala, ang paglalakad ng may pagpapakumbaba kasama ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Sa halip na umasa lamang sa sariling kakayahan, ang talatang ito ay nagpapaalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa mga panlabas na ritual, kundi sa isang buhay na nagpapakita ng katarungan, awa at pagpapakumbaba bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging bahagi ng gobyerno ni Kristo ay nangangahulugan ng pagsunod sa Kanyang kalooban at aktibong pakikibahagi sa pagpaplano o paglalaganap ng Kanyang kaharian dito sa mundo. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid, pagpapakita ng habag at pamumuhay ng may pagpapakumbaba, tinutupad natin ang ating tungkulin bilang Kanyang mga kinatawan. Ang Micah chapter 6 verse 8 ay isang malinaw na gabay kung paano dapat tayo mamuhay, gumawa ng matuwid, umibig sa habag at lumakad ng may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang paglaban sa kasamaan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mali, kundi sa aktibong pakikipagtulungan kay Kristo upang ipalaganap ang kabutihan. Sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa masamaang espiritual na kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi sapat na basta na lamang tayong lumayo sa kasamaan. Kailangan nating aktibong kumilos upang labanan ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagpapahayag ng katotohanan at pananalangin. Ang katuparan ng kautusan ni Kristo ay umiikot sa isang pangunahing prinsipyo, pag-ibig. Ayon sa Galatians 6:2, tayo ay tinawag na magdalahan ng pasanin ng isa't isa, at sa paggawa nito matutupad natin ang kautusan ni Kristo. Sinasabi rin ni Jesus sa John 13:34-35 na tayo ay dapat magmahalan gaya ng pagmamahal na sa atin, sapagkat sa pamamagitan nito makikilala ng mundo na tayo ay Kanyang mga alagad. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang damdamin, kundi isang aktibong pagkilos, isang pamamalasakit na nagpapakita ng awa, katarungan at katapatan. Kapag tayo ay nagpakita ng kabutihan, nagpapatawad at nagsasakripisyo para sa iba, isinasabuhay natin ang tunay na diwa ng kautusan ng Kristo.